Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito. Kung saan ang sabi po rito ay Cardano founder says Donald Trump will be more crypto-friendly than Kamala Harris. Ayan. Ang Cardano founder, siya po ay walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson. Kung saan ay naglabas po siya ng isang pahayag kung saan ay ayon po sa kanya si Ginoong Donald Trump ay mas crypto friendly po siya or mas tanggap po niya ang cryptocurrency kumpara po sa kanyang kakompetensya or kanyang rival na si Madam Kamala Harris. Kaya ayan, mukhang mayroon pong malaking impact ang pananaw ni Ginoong Charles Hoskinson tungkol sa crypto support ng mga presidential candidates. Ang kanyang pahayag na mas crypto-friendly si Ginoong Donald Trump kumpara kay Madam Kamala Harris ay napaka-interesting. Lalo na't binanggit niya ang mga specific na actions ni Ginoong Trump tulad ng pagsasalita kay Bitcoin, pagsasalita po sa Bitcoin conference at mga launching ng mga DeFi projects. At ang kasalukuyang administrasyon ni na Joe Biden at Kamala Harris ay tila mas mahigpit sa crypto base po sa mga enforcement actions ng SEC laban sa mga crypto businesses. Kaya para po sa mga crypto enthusiast, ang suporta ni Ginoong Trump ay maaaring magbigay ng pag-asa para sa mas paborableng regulasyon. Sa kabilang banda ay binigyang diin ni Ginoong Hoskinson na kahit ano pa man ang mangyari sa US, ang mundo ay patuloy na niyayakap ang cryptocurrencies. Ang mga bansang tulad ng Singapore, Switzerland at UK ay patuloy po na umuunlad sa crypto regulations na nagpapakita ng global adoption ng crypto ay hindi po ito mapipigilan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Kaya yan, si Ginoong Charles Hoskinson, siya po ang founder ng Cardano, ay nagsabi na ang dating US President at Republican Party presidential candidate na si Donald Trump ay magbibigay ng mas maraming suporta sa US crypto industry kumpara po kay Vice President Kamala Harris. Ginawa ni Ginoong Hoskinson ang pahayag na ito sa isang recent interview sa CNBC sa katatapos lang po na Token 2049 conference na ginanap sa bansang Singapore. Kaya ito po yung aktual na tweet ng Stick with Pride. Ayan. Yan po yung kanyang conference kung saan po siya aktual na naglabas ng kanyang pahayag. Ayan, ayon po sa kanya, ang anumang presidential candidate na nagsasalita sa crypto-related conference o naglulunsad ng decentralized finance projects ay malamang na mas crypto-friendly kaysa sa isang taong na nag-appoint ng SEC chair na si Ginoong Gary Gensler. Kaya Trump and Harris crypto support. Dapat banggitin na si Ginoong Donald Trump ang siyang nagbigay ng speech sa Bitcoin conference noong July. At sa event na iyon ay nangako po si Ginoong Trump na susuportahan niya ang mga paborableng crypto regulations. At kanya pong idinagdag na tatanggalin niya si Ginoong Gensler sa kanyang unang araw bilang pagkakaupo na presidente. At siyempre yan ay kung siya ang nanalo. Mula nang dumalaw sa Bitcoin conference ay pinakita ni Ginoong Trump ang kanyang suporta para sa industriya sa iba't ibang pagkakataon. Kabilang ang paglulunsad ng isang DeFi project na tinawag po na World Liberty Financial at paggamit ng Bitcoin para bumili ng cheeseburgers para sa kanyang mga taga-suporta. At na-content po natin yan. Siya po yung kauna-unahang presidente na gumamit ng Bitcoin bilang pambayad kung saan ay ito po ay nangyari nung bumili po siya ng cheeseburgers. Ayan, sa kabilang banda, sa ilalim ng pamumuno ni na Joe Biden, ayan, ang kasalukuyang pangulo ng bansang US at Kamala Harris, siya po ang Vice President. Ang kasalukuyang administrasyon ay itinuturing na hostile sa crypto. Ayan, ayaw po nila sa crypto. Ito ay makikita sa maraming enforcement actions na ipinakilala ng SEC sa ilalim ng pamumuno ni Ginoong Gary Gensler.
laban sa mga crypto businesses tulad ng Ripple, Binance at Coinbase. Dahil po sa enthusiasm ni Ginoong Trump para sa cryptos ay binigyang diin ng founder ng Cardano na siya ang paborito po niyang kandidato mula sa cryptocurrency perspective. Hoskinson says the world is moving on. Ayan. Dagdag pa ni Ginoong Hoskinson ay hindi mahalaga kung ang US ay magiging pro-crypto nation sa huli. Sinabi niya na ang mundo ay umuusad at nakakamit ng mga pangunahing milestones tungkol sa crypto regulations. Binanggit ng boss ng Cardano ang Singapore, Switzerland at UK bilang mga bansang umuunlad sa crypto. Kaya ayan, ito po yung actual niyang sinabi rito. Ayan, kasama, ayan, sabi niya dito na kasama o wala ang Amerika ay niyayakap ng buong mundo ang cryptocurrencies. Kaya ayan, bilang isang Amerikano, ayan, kasi isa pong Amerikano itong si Ginoong Charles Hoskinson, ay magiging maganda. Ayan, na makita ang isang bansa na bumalik ito sa karera at magtayo ng mga bagay. Yan ang kanyang sinabi. Kaya gayon pa man ay hindi nito babaguhin ang katotohanan na ang mundo ay magiging decentralized. Kaya yan ang mga sinabi ni Ginoong Charles Hoskinson. Every politician is an opportunist. Sa pagtugon sa mga tanong kung ang suporta ni Ginoong Trump para sa crypto ay opportunistic dahil sa crypto venture ng kanyang pamilya. Inamin ng boss ng Cardano na lahat ng politiko kabilang ang dating US President ay may ilang antas ng opportunism. Ayan. Kaya binanggit niya po si Nancy Pelosi. Siya po ang dating speaker ng House of Representatives bilang isang halimbawa ng political opportunist. Republicans are more crypto-friendly than Democrats. Samantala ay tinuro ni Ginoong Hoskinson na ang mga politiko sa loob ng Republican Party ay may bukas na pagtalakay ng sensible crypto regulations kaysa sa karamihan ng kanilang mga kasamahan sa Democratic Party. Inamin niya ang pagkakaroon ng age divide sa Democratic Party na binabanggit na habang ang mga matatandang miyembro tulad ni na Elizabeth Warren at Joe Biden ay mahigpit na laban sa cryptos, ang mga bata naman ay hindi. Ang karamihan ng mga crypto enthusiasts ay may parehong sentiment kay Ginoong Hoskinson tungkol kay Ginoong Trump. Partikular, ang mga top crypto stakeholders ay nagbigay ng malalaking donasyon sa kampanya ni Ginoong Trump upang matulungan siyang mapatalsik ang kasalukuyang administrasyon na nagpapakita ng hostilities sa industriya. Ang mga Gemini founders na sina Cameron at saka Tyler Winklevoss ay nag-donate naman po ng humigit kumulang $1.7 million kay sa Bitcoin. Yan ng Bitcoin para sa kampanya ni Ginoong Trump na noong mas maaga sa taong ito. Kaya gayon din ang CLO ng Ripple na si Stuart Alderoty, yan ang sumunod na nagbigay ng donasyon na umaabot po ng 624,000 na XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.